Hello mga be! Welcome back sa aking munting channel, Jubitas Vlog! Dahil sa sobrang hirap maggawa ng content or umisip ng content, naisip ko na lang talaga na mag-share ng a day in life ko. Yung mga simpleng ginagawa ko buong maghapon. Bilang isang ina, isang tindera, isang asawa, at isang mabuting tao. Hindi ko alam kung kakagatin ba ng mga tao ang mga gantong klaseng video na magkaka-interes sa buhay mo kahit hindi ka naman sikat or importanteng tao. Well, para sa akin naman, hindi naman ako para magpasikat. Gusto ko lang talagang i-share ang buhay ko bilang isang babae, bilang isang tao. Para lang din makapagbigay ng inspirasyon sa iba sa bawat araw na kung ano-ano lang yung ginagawa ko, pero kapaki-pakinabang at importante. At syempre, kahit papano yung kapulutan ng aral. So, ngayong araw nga ay February 10, 2024. Aking sisimulan itong a day in life ko. So, usually, tuwing umaga, alas 5 pa lang, gising na ako para mag-asikaso sa aking anak at sa aking asawa. Kasabay na nun ang pagpunta sa palengke para mamili ng aking mga paninda. At pagbalik dito sa bahay, ako ay magiging busy na. So, hindi ako tumitigil. Naigalaw ang aking buong katawan sa pag-aayos dito sa bahay, paglilinis, at pagluluto, at syempre pagtitinda. Ang akala ng iba, masarap ang buhay ko kasi ako ay dito lang sa loob ng bahay at may negosyo, paupo-upo at pakain-kain. Ang hindi nila alam, kahit nandito ako sa loob ng bahay, ay sobrang busy ko sa mga gawain dito sa bahay at pagtitinda para kumita ng pera. Bukod kasi dito sa tindahan, meron pa akong price and drinks at minsan nagtatapsilog din ako. Tapos nag-shoot din ako ng mga videos para sa mga product na pinopost ko online para pandagdag kita rin. Sa sobrang hirap ng buhay ngayon, mga mahal ang bilihin, kailangan mo talaga magtiyaga at magsipag para kumita ng pera. So, itutur ko kayo sa aking maliit na bahay. Ito nga pala inuupahan ko lang. At nandito na lahat ang sala. Ayan, nanonood ang aking anak dyan. Nagpapahinga lang siya. At ito yung aking kusina na punong-puno ng gamit. Ayan, mahilig kasi ako magluto. Then, dito naman ang aming kwarto. Hindi ko na siya ipapakita kasi hindi pa ako nakakapaglinis dyan. This time ay tanghalian na at nagutom na yung aking anak, kaya naman papakainin ko siya. Meron kaming natirang ulam kagabi, yun na yung kakainin niya. Paborito niyang ulam is yung paksiw na tuna. Ang sosyal, ang mahal ng ulam niya. Si Dito'y nagtatanong ang anak ko, nagkape na ba ako? Sabi ko, nagkape ka na kaninang umaga. Huwag kang dyan, nagbibiroan lang kami niyan. So yung kape ko malamig na, kanina ko pang umaga yan tinimpla, pero marami pa ring laman kasi hindi ko siya naiinom dahil sa sobrang busy ko nga kung ano-ano yung ginagawa ko na kakalimutan ko na. Then nagdatingan yung aking mga parcel na 4 and mamaya ay akin yan i-unbox. So tapos lang kumain yung anak ko at kinain ko yung tira niya kasi sayang naman. Actually bihira na akong kumain ng white rice. Ayan, so yung tira lang ng anak ko na konti ang kinain ko. Then pagdating sa tubig ay laging maligamgam na tubig ang iniinom ko. Hindi ako umiinom ng malamig na tubig. Tapos, after ko nga pakainin yung aking anak, dito naman ako sa tindahan magtatambay, mag-iintay ng customer, and habang nag-iintay ng customer, nag-unboxing naman ako. Then, ito nga pala yung aking mini business sa price and drinks. Ayan, nag-add ako ng maititinda para dagdag income na rin. Maliit lang ang puhunan dito sa price and drinks. Ayun nga lang, kailangan mo talagang bumili nung electric fryer or pwede naman sakalan, magasto sa gas. Pero masasabi kong maganda yung kitaan dito kasi maliit ang puhunan pero malaki ang balik. So yun, nagdadagdag lang ako ng mga other source ng income para naman makaipon-ipon ako. Matagal ko na kasing gusto na magkaroon ng bahay at lupa na sarili kasi ang hirap mangupahan. Then habang nasa tindahan din, tinuturoan ko yung anak ko na mag-aral, magbasa kasi nahihirapan pa siya. Pero gladly, binayayaan ako ng matalinong anak, mabait, masipag at maintindihin, maalalahanin. Mas sweet pa siya. Masasabi kong napakaswerte ko sa anak ko kasi sobrang bait nito. Nag-iisa ko nga palang anak yan at lagi niya akong niyayaya na mag-vlog kami. So pagdating ng 1 PM ako ay nagsara na. Ayan, sinisigurado ko na sarado lahat para walang makapasok. Alam nyo na. So pinaliguan ko muna kasi itong aking sweet na anak.
So, after ngang maligo ng anak ko, inayusan ko siya at ako naman ngayon. So, kakatapos ko lang maligo nito at nag-aayos ako. Ayan. So, hindi ko hinahayaang mukha akong baluga or mukha akong ewan kapag nasa tindahan ako para naman mukha akong presentable tingnan sa mga customer. Para tayo ay maganda pa rin at respetuhin ng mga customer natin. Usually, imbis na ako yung tatawag sa kanila na ma'am and sir, sila pa sa akin ang tumatawag. Minsan pa nga madam ang lakas makayaman. So, kahit na ako ay nag-aayos, nandito pa rin ako sa tindahan para at least pag may bumili, nandito ako para pagbentahan sila. Bawal! Kulang! Bawal! Wala na, talo ka na kasi sabi Yada! Maria! Yan! So, ito yung mga batang suki ko sa umaga na mga nakakatuwa. Minsan, binibigyan ko yan sila ng mga free candies para naman matuwa rin sila. So, yung mga in-order ko ay sinushoot ko rin para naman magkaroon ako ng kita doon sa TikTok. Para alam nyo na, income pa rin kahit paunti-unti. So, this time, merienda time na. 3 PM na niyan. Ayan. So, dahil kape is live, kape pa rin kami. Mag-ina. So, dito ay naglalambing yung anak ko dahil may nagawa siyang mali. Hinalik-halikan niya ako para hindi na ako magalit. Tapos ngayon, nagutom siya kaya pinagluto ko siya ng hotdog at kumain siya. Then, after nun is nag-snacks kami. So, dahil nga nag-iisang anak ko yan, kaming dalawa lagi ang magkasama dito sa bahay. So, pagdating nga ng 5 PM, ako ay nag-ugas na ng mga plato at inugasan ko yung mga ginamit ko sa fries and drinks para mamaya ay wala na ako masyado uugasan. So, habang nag-uugas ako, may bumibili yun. So, patigil-tigil at pabalik-balik ako sa aking inugasan hanggang sa matapos. So, dito ngayon natapos na ako mag-ugas at tingnan nyo naman at basang-basa ako. Then, balik uli ako sa tindahan. Meron ako mga naiiwan pa na gawain kaya ginagawa ko na paunti-unti. Tapos gabi na nito at binilang ko na yung aking kita. Tapos yung mga 20s na bago na coins ay iniipon ko dito sa aking baboy na maliit. Yan, magic baboy ko yan. Dahil 7 PM na ito, gabi na, padating na yung aking lovey dove. Ayan, so, galing siya sa work. Siyempre pagod siya. Pinagluto ko na rin pala siya, hindi ko lang nakunan. At ito yung mga batang makukulit sa labas. No. Tapos ngayon meron akong batang customer na nagsasayaw sa aking harapan ng tindahan. Kaya tuwan-tuwa ako, natawa talaga ako dito. Usually, yung mga batang yan, lahat na nasa labas ay nakakatikim sa akin ng mga candies, lalo na pag may mga okasyon gaya ng Halloween and Christmas, ang ganyan. Tapos kapag meron may birthday sa kanila, ay binibigyan ko ng malaking chichirya bilang regalo ko na. Tapos nga ito, kumakain na yung aking lovey dove. Ayan, so pagod siya galing sa work. And itong anak ko, pilit akong kinikis. May nagawa na naman siyang mali. Kaya ayan, hinahabol niya ako ng kiss. Hindi siya tumigil hanggat hindi ako nakikis. Ganito talaga siya kalambing, kaya mawawala agad ang galit mo. Pati pagod mo ay wala dahil sobrang lambing, sobrang kiss ng kiss siya kahit saan hanggang mawala ang galit ko. So, dahil may natirang ulam na hotdog akin tong kinain, pinalaman ko sa tinapay kasi medyo gutom ako niyan. And eto nga, 9 PM na at hindi pa ako tapos sa buhay ko. Time naman ng paglilinis. So, eto ngayon ako yung naglilinis na mula sala, tindahan, hanggang papunta sa kusina at kwarto. So, sa gabi talaga ako naglilinis para pagising ko sa umaga ay maaliwalas ang bahay, malinis at wala akong poproblemahin. Dahil pagdating ng umaga, talagang sobrang busy na ako. Pagising ko pa lang, mag-aayos na ako ng sarili ko at pupunta sa palengke kung walang pasok, pag may pasok naman sa school at palengke. Kaya ganun lang umiikot ang buhay ko, ganun pa man, masaya lang. Dahil tumatanda na nga ako, kailangan igalaw-galaw ko yung katawan ko para hindi tayo magkasakit. Para sa akin, sobrang halaga talaga ng buhay, kaya kailangan natin alagaan ang ating mga katawan, lalo na kapag alam mong may umaasa sa'yo at marami sa'yong dumedepende.
Kung baga, maraming nangangailangan sa'yo, kaya kailangan magsipag, kailangan hindi tayo titigil at hindi tayo mapapagod. Kung mapagod man ay magpahinga lang, tapos sabak na uli. So ayan nga, dito gabing-gabi na, halos mag-aalas 10 na, hindi pa ako tapos. After nga nitong paglalampaso ay gagawa pa ako ng yelo para naman ibebenta ko kinabukasan. Sobrang nakakapagod talaga sa araw-araw. Ganun pa man ay dapat palagi tayong positibo sa bawat bagay, sa bawat ginagawa natin. Nang sa ganun ay tayo mamuhay ng maayos at matiwasay nang walang tinatapakan tao at walang inaargrabyadong tao. So yun lamang mga B, maraming salamat sa panonood. Kapagod na araw. Bukas ulit!